Sa bahagi ng isang baryong napapaligiran ng malawak na bukirin at tuyong damuhan, may isang magsasakang nagngangalang Tibo. Hindi siya kilala sa yaman, hindi sa talino, at lalong hindi sa lakas ng loob na madalas purihin ng mga tao sa kanilang lugar. Ang pagkakakilala sa kanya ng marami ay isang lalaking laging salat, laging pagod, at laging may pangungusap na hindi natatapos dahil sa hiya. Payat si Tibo, maitim ang balat sa kaiigib at kakaararo, at laging tikom ang bibig kapag siya'y pinagtatawanan. Ang kanyang barong ay kupas na, ang kanyang salawal ay ilang ulit ng tinahi ng kanyang sariling kamay, at ang kanyang mga paa ay bihirang masapinan ng maayos na tsinelas. Sa edad na halos 40, wari bang mas matanda siyang tingnan dahil sa dami ng kanyang dinanas. Wala na ang kanyang mga magulang. Ang naiwan sa kanya ay isang maliit na kubo sa gilid ng bukid at isang pirasong lupang halos ayaw ng tubuan ng palay dahil sa tigas ng lupa at kakulangan sa pataba. Iyon lamang ang kanyang pinagkukunan ng kabuhayan. Ngunit taon-taon, tila ba sinusubok siya ng panahon. Kapag tag-init, natutusta ang kanyang pananim. Kapag tag-ulan, nilulunod naman ito ng baha. Kapag umani siya, kulang pa yon sa pang-araw-araw na bigas, kaya napipilitan siyang mangutang sa mga kamag-anak na siya ring unang humahamak sa kanya. May mga kamag-anak si Tibo sa baryo, ngunit hindi niya maramdaman ang init ng tunay na pagkakapatid. Ang kanyang panganay na pinsan na si Selo ay may malawak na lupa at 2 kalabaw. Ang isa pa niyang pinsan na si Andong ay may tindahan sa sentro ng baryo at kilala sa pagiging madaldal. Ang tiyahin niyang si Aling Pina ay palaging may sinasabi tungkol sa kanyang kahirapan na para bang kasalanan ang pagiging kapos. Sa tuwing may handaan, si Tibo ang huling inaanyayahan. Kapag may pagpupulong sa baryo, siya ang madalas hindi pansinin. Kapag may usapang tungkol sa ani at puhunan, siya ang ginagawang halimbawa ng taong walang nararating. Walang mangyayari diyan kay Tibo. Minsang narinig niyang sabi ni Selo habang sila'y nasa gilid ng poso. Mabait nga, pero kulang sa diskarte. Ang sipag kung walang isip, wala ring patutunguhan. Hindi naman siguro kulang sa isip, sagot ni Andong na may halong panunuya. Sadyang malas lang siguro ang isinilang. Nagtawanan ng ilan sa mga naroon. Si Tibo ay nakayuko lamang, tanga ng 2 balding walang laman. Hindi siya sumagot. Sanay na siya. Sa haba ng panahon, ang bawat panlalait ay tila naging bahagi na lamang ng ihip ng hangin sa kanyang paligid. Naririnig niya, nararamdaman niya, ngunit wala siyang magawa kundi hayaang lumampas. Ngunit sa kabila ng lahat, si Tibo ay hindi masamang tao. Hindi siya marunong magtanim ng sama ng loob. Kapag may humihingi sa kanya ng tulong, kahit kapos siya sa oras at lakas, tumutugon pa rin siya. Kapag may matandang kailangang ihatid, siya ang una sa pag-alalay. Kapag may batang gutom na dumaraan sa kanyang kubo, ibinibigay niya ang huling piraso ng kamote. Marahil iyon ang dahilan kung bakit kahit salat sa biyaya, hindi tuluyang namamatay ang kabutihan sa kanyang dibdib. Ngunit may mga araw na kahit ang kabaitan ay sinusubok ng tindi ng pangangailangan. Isang umaga ng tag-init, maagang nagising si Tibo sa tunog ng tuyong bubong na hinahampas ng mainit na hangin. Wala pang ganap na liwanag, ngunit dama na niya agad ang init na tila ba nakapirmi sa himpapawid. Wala nang laman ang kanyang banga ng tubig maliban sa ilang patak. Ang isang maliit na bayong na nakasabit sa sulok ng kubo ay wala ring laman. Pati ang supot ng bigas na ilang araw niyang pinagtitipid ay ubos na. Umupo siya sa gilid ng kanyang banig at matagal na tumitig sa sahig. Kumakalam ang kanyang sikmura, ngunit mas mabigat ang pakiramdam ng pangamba kaysa gutom. Kung hindi siya makakahanap ng makakain at maiinom sa araw na iyon, baka hindi na niya kayaning magtrabaho kinabukasan. Ngunit wala na rin siyang mauutangan. 2 linggo pa lamang ang nakakaraan nang lumapit siya kay Selo para humingi ng kaunting binhi at bigas. Binigyan siya. "Oh,
Ngunit kapalit noon ay napakaraming salita ng pangmamaliit. Hindi pwedeng habang buhay ka na lang nakaasa, sabi noon ni Selo sa harap ng iba. Matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Gusto sanang sabihin ni Tibo na buong buhay niya ay iyon ang kanyang ginagawa. Nag-iisa siyang nagpupunyagi at kahit minsan ay wala siyang inasahang mag-aahon sa kanya. Ngunit pinili niyang manahimik. May mga pagkakataon kasing ang katahimikan ang huling dangal ng isang taong wala nang maipagmalaki. Tumayo siya at kinuha ang kanyang lumang sombrerong bure. Ngunit nang hawakan niya ito, napansin niyang halos hindi na nito kayang hadlangan ang sikat ng araw. Pudpod na ang gilid at may butas na ang ibabaw. Ibinaba niya ito at humugot ng malalim na buntong hininga. Wala na siyang magamit na maayos na panangga sa init. Lumabas siya ng kubo at tinanaw ang kanyang maliit na bukirin. Mula roon ay tanaw ang mga luntiang bahagi ng sakahan ni Selo na kahit tag-init ay tila may lakas pa rin dahil sa lalim ng poso at dami ng inipong pataba. Sa kanyang bahagi, ang lupa ay bitak-bitak. Ang mga natitirang tanim ay maputla at waring hinihingi na rin ang awa ng langit. Nagpasya si Tibo na maglakad patungo sa mas malayong bahagi ng kagubatan sa paanan ng burol. May isang maliit na sapa roon na kahit tag-init ay hindi lubusang natutuyo. Baka makainom siya, baka may mapitas na ligaw na bunga, baka may mahanap na ugat o halamang maaari niyang maiuwi. Hindi iyon tiyak, ngunit wala na rin naman siyang ibang mapagpipilian. Humakbang siya ng mabagal sa pilapil, tanga ng isang maliit na sisidlang luwad para sa tubig. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa silangan at ang hangin ay hindi malamig kundi tuyong singaw na wari humihigop ng lakas mula sa balat. Habang naglalakad, nadaraanan niya ang ilang magsasakang abala na sa kani-kanilang gawain. May ilan na tumango sa kanya, ngunit mas marami ang nagkunwaring hindi siya nakita. Sa may dulo ng pilapil, nasalubong niya si Andong na sakay ng kariton. May dala itong ilang sako ng mais at mukhang patungo sa bayan. "Oh, Tibo," tawag nito na may pilyong ngiti. "Saan ang lakad mo? Mukhang wala ka na namang baon." Umiti ng bahagya si Tibo kahit pilit. "Sasapa lang, maghahanap ng maiinom." "Sasapa?" ulit ni Andong. "Aba, buti pa ang mga kambing. May nalalapitan pang tubig. Ikaw, tao ka pero ganyan ang buhay mo." Napatawa ang lalaking kasama ni Andong sa kariton. Si Tibo ay hindi na lamang nagsalita. Hinayaan niyang lumayo ang mga ito habang nananatili siyang nakatayo sa alikabok ng daan. Ilang sandali siyang hindi gumalaw. Hindi dahil sa nasaktan siya, bagaman totoo iyon, kundi dahil sa pagod na ring saluhin ang mga salitang hindi naman niya hinihingi. Muling nagpatuloy si Tibo sa paglalakad. Habang lumalalim siya sa daang papuntang kagubatan, unti-unting nawawala ang ingay ng baryo. Napalitan iyon ng huni ng maiilang ibon at ng kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang paa. Ngunit kahit may lilim na mula sa matataas na puno, mabigat pa rin ang init na dumadagan sa kanyang likod. Hindi nagtagal at naramdaman niya ang matinding uhaw. Ang kanyang lalamunan ay tila kinakamot ng alikabok. Ang kanyang sikmura naman ay paulit-ulit na kumikirot. Huminto siya sa ilalim ng isang punong may malalapad na sanga at umupo sandali sa isang malaking ugat na nakausli sa lupa. Pinagmasdan niya ang paligid. Tahimik ang kagubatan, ngunit hindi payapa ang kanyang isip. Sa ganoong mga sandali, lumilitaw ang mga tanong na matagal na niyang itinataboy. Hanggang kailan kaya niya kakayanin ang ganitong buhay? Bakit sa dami ng taong tamad at tuso, tila ang mga iyon pa ang mas nagkakaroon? Bakit ang taong nagsisikap ng marangal ay siya pang minamaliit? May saysay pa ba ang pagiging mabuti kung lagi ka namang nakayuko dahil sa kahirapan? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi siya taong paladasal noon, ngunit sa araw na iyon ay marahan siyang bumulong. Halos hindi niya marinig ang sarili. "Panginoon, kahit kaunting awa lamang. Hindi ko hinihingi ang yaman. Kahit lakas lang para makaraos sa araw na ito." Matagal siyang nanatili roon bago muling tumayo.
Pinilit niyang magpatuloy, bagaman nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Sa wakas, narating niya ang bahagi ng kagubatan na kilala niyang may munting sapa. Ngunit nang makarating siya roon, halos wala nang dumadaloy. Ang dating malinaw na tubig ay naging makitid na guhit na lamang sa pagitan ng mapuputik na bato. Lumuhod si Thibaut at dahan-dahang sumalok ng ilang patak gamit ang kanyang palad. Mainit-init na iyon at may kaunting lasa ng lupa, ngunit pinainom pa rin niya ang sarili. Hindi sapat, ngunit nakabawas man lamang sa kanyang pagkahapo. Habang nakaluhod siya, may napansin siyang kakaibang kislap sa gawing kanan, sa ilalim ng kumpol ng damo at pagitan ng dalawang batong na tuyo sa ilalim ng araw. Noong unay inakala niyang basag na bote lamang o kaya'y piraso ng lata na tinamaan ng sikat ng araw. Ngunit ang kinang ay hindi pangkaraniwan, hindi maputla, hindi kalawangin, kundi matingkad at tila buhay. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Tinabig niya ang mga tuyong damo gamit ang dulo ng kanyang paa. Lalo siyang nagtaka nang makita niyang ang kinang ay nagmumula sa isang bagay na halos nakabaon sa alikabok at mga nalagas na dahon. Lumuhod siyang muli at sinimulang alisin ang lupa sa paligid nito gamit ang kanyang mga daliri. May anyong bilog ang bagay. Hindi bato. Hindi rin gamit na karaniwang matatagpuan sa kagubatan. Unti-unti niya itong nahugot at nang tuluyan niyang mailabas, napaatras siya ng bahagya sa pagkamangha. Isang sombrero iyon. Ngunit hindi pangkaraniwang sombrero. Ito ay yari sa material na hindi agad niya matukoy. Hindi buri, hindi kahoy, hindi tela. Ang buong ibabaw nito ay kumikislap sa kulay ng hinog na palay sa sikat ng araw. Hindi iyon dilaw lamang. Iyon ay gintong may lalim. May kinang na waring hindi nadudungisan ng alikabok kahit ilang panahon pang nakabaon sa lupa. Ang gilid nito ay makinis at may munting ukit na tila mga dahong magkakaugnay sa paikot na korona. Sa pinakasentro ay may simbolong wari araw na may 8 sinag. Napahawak si Thibaut sa kanyang dibdib. Hindi siya marunong kumilala ng mamahaling gamit, ngunit tiyak niyang hindi basta-basta ang hawak niya. Tiningnan niya ang paligid na para bang may-ari nitong biglang lilitaw mula sa likod ng mga puno. Ngunit walang tao. Tanging ang mahinang ugong ng hangin at ang malayong huni ng ibon ang kanyang narinig. Dahan-dahan niyang pinagpag ang sombrero. Inasahan niyang mabigat iyon dahil sa anyo nitong parang ginto, ngunit hindi. Magaan lamang ito, halos singgaan ng tuyong habi, ngunit matibay sa kanyang palad. Wala ring kalawang, walang sira, walang bakas ng pagkakaluma. Napatitig siya rito ng matagal. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may kakaibang siglang pumasok sa kanyang dibdib. Hindi pa niya alam kung ano iyon. Maaaring pagtataka lamang, maaaring tuwa, maaaring takot. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang damdaming mahina ngunit malinaw na sumibol sa kanyang kalooban. Pag-asa. Na marahil, sa gitna ng kagubatang iyon, sa gitna ng kanyang gutom at uhaw, sa araw na halos wala na siyang lakas upang umuwi, ay may bagay na ibinigay sa kanya ang tadhana. Hinawakan niya ang sombrero ng mas maigi at pinagmasdan muli ang pagkakayari nito. Wala siyang makitang pangalan o palatandaan ng may-ari. Wala ring ibang bakas sa paligid. Waring basta na lamang iyon lumitaw sa kanyang harapan, gaya ng sagot sa tahimik niyang panalangin. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang alinlangan. Hindi lahat ng makinang ay biyaya. Iyon ang madalas sabihin ng matatanda sa baryo. May mga bagay raw sa gubat na hindi dapat pinupulot, lalo na kung hindi malinaw kung saan nanggaling. Maaring ito'y pag-aari ng mayaman. Maaring ito'y alay sa kung anong nilalang. Maaring ito'y sumpa na nag-aanyaya sa isang taong salat upang tuluyang ilugmok. Napalunok si Thibaut. Hindi siya mapamahiin, ngunit lumaki siya sa mga kwentong bulong-bulungan ng baryo.
Mga kwento ng palayok na puno ng barya ngunit nagiging bato kapag iniuwi. Mga alahas na nagbibigay ng yaman ngunit kumakain ng kapalit sa gabi. Mga bagay na kumikislap sa gitna ng dilim at humihila sa taong kapos sa pag-asa. Gayunpaman, nang hawak siyang muli sa gintong sombrero at may kakaiba siyang napansin. Hindi siya natatakot habang hawak iyon. Sa halip, tila may malamig na kapanatagang dumadaloy sa kanyang mga daliri, paakyat sa kanyang mga braso hanggang sa kanyang dibdib. Unti-unting nabawasan ang pananakit ng kanyang ulo. Ang panunuyo ng kanyang lalamunan ay tila gumaan. Kahit papaano, para bang bumalik ang kaunti niyang lakas. Tinitigan niya ang sombrero na para bang naghihintay itong kausapin siya. Kung anuman ang lihim mo, bulong niya, huwag mo sana akong ipahamak. Muli niyang tiningnan ang paligid. Walang tao, walang kakaibang anino, walang tunog na dapat ikabahala. Sa huli, maingat niya itong inilagay sa kanyang dibdib. Niyakap na parang isang bagay na madaling mawala at tumayo. Nagpasya siyang umuwi. Sa daan pabalik sa baryo, hindi na niya gaanong ramdam ang pagod na kanina lamang ay halos hindi niya kayanin. Nagtaka siya roon, ngunit pinili niyang huwag munang mag-isip ng malalim. Sa halip ay binilisan niya ang lakad, bagaman patuloy pa rin ang kanyang paglinga sa paligid. Ayaw niyang may makakita agad sa kanyang tangan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya'y hindi pa panahon upang ipakita sa iba ang kanyang natagpuan. Nang makalabas siya ng kagubatan at marating muli ang pilapil, mataas na ang araw. Mula sa malayo ay nakita niya ang ilang mga lalaki na nagkukumpulan sa tapat ng tindahan ni Andong. Isa sa kanila si Selo. May hawak itong tabako at masiglang nakikipag-usap sa iba. Nang mapansin siya ni Andong, agad itong sumigaw. "Oh, Tibo, may nakuha ka ba sa gubat? O gutom pa rin ang inuwi mo?" Napatingin ang iba at nagsimulang magsipag ngitian. Agad na naibaba ni Tibo ang tingin. Itinago niya ng maigi ang gintong sombrero sa likod ng kanyang bayong at nagpatuloy sa paglakad na hindi sumasagot. Ngunit hindi pa tapos ang mga salita. "Baka nakakita ng himala," sigaw ng isa. "O baka naman engkanto na ang nagpapatrabaho sa kanya," dagdag ng iba na sinabayan ng tawanan. Si Tibo ay nagpatuloy lamang hanggang sa makarating siya sa kanyang kubo. Isinara niya ang pinto at ilang saglit na sumandal doon. Hinihingal hindi dahil sa pagod kundi dahil sa bigat ng damdamin. Dahan-dahan niyang inilabas ang sombrero at inilapag sa kanyang lumang mesa. Sa loob ng kanyang madilim at halos walang lamang tahanan, lalong naging kapansin-pansin ang kinang nito. Tila ba may sariling liwanag ang gintong sombrero, ngunit hindi naman nakasisilaw. Sa halip, nagbigay ito ng pambihirang init sa payak na silid. Umupo si Tibo sa harap nito na para bang may kausap. Marahan niyang hinaplos ang gilid nito at muling nasilayan ang mga ukit na dahon at ang simbolo ng araw sa gitna. "Kung tunay kang mahalaga," sabi niya sa mahina ngunit malinaw na tinig, "ano ang gagawin ko sa iyo?" Hindi siya umaasang sasagot ang isang sombrero. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang hapon ay dahan-dahang bumabagsak sa labas at ang liwanag ay sumasala sa siwang ng kanyang dingding, may pakiramdam siyang ang araw na iyon ay simula ng pagbabagong hindi niya kailanman inakalang darating sa kanyang buhay. Hindi pa niya alam kung ang pagbabagong iyon ay biyaya o pagsubok. Hindi pa niya alam kung ang makinang na bagay na napulot niya sa gitna ng kanyang matinding gutom at uhaw ay mag-aahon sa kanya mula sa pangmamaliit ng kanyang mga kamag-anak o magtutulak sa kanya sa mas mabigat pang kapalaran. Ngunit isang bagay ang tiyak. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagkadapa, may hawak na siya ngayong lihim na maaaring magpabago sa tingin ng mundo sa isang lalaking matagal nang itinuring na walang halaga. At sa kanyang maliit na kubo, sa piling ng katahimikang dati puno lamang ng pagkabigo, nagsimula ang kwento ng gintong sombrero.
Magdamag halos hindi nakatulog si Tibo. Hindi dahil sa gutom, bagaman kumakalam pa rin ang kanyang sikmura, kundi dahil sa bagay na nakapatong sa kanyang lumang mesa. Ang gintong sombrero na kanyang napulot sa gitna ng kagubatan. Sa bawat paglingon niya rito, tila may kung anong bumubulong sa kanyang isipan. Hindi malinaw, hindi salita, ngunit may hatid na kakaibang paghila sa kanyang kamalayan. Minsan ay tinangka niyang ipikit ang mga mata at balewalain ang lahat. Ngunit sa tuwing ginagawa niya iyon, bumabalik sa kanyang gunita ang sandaling nasilayan niya, ang kislap sa ilalim ng mga tuyong damo. Para bang hindi iyon aksidente, para bang siya mismo ang hinanap ng sombrero. Sa kalagitnaan ng gabi, bumangon siya at naupo sa harap ng mesa. Tahimik ang paligid, wala ni isang kuliglig na maririnig. Ang hangin ay halos hindi gumagalaw. Sa loob ng kanyang kubo, ang tanging bagay na tila may buhay ay ang gintong sombrero. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig, ngunit banayad na ibabaw nito, muling bumalik ang kakaibang pakiramdam. Ang tila pag-agos ng lakas mula sa kanyang kamay, paakyat sa kanyang dibdib. Hindi iyon nakakatakot. Sa halip, may hatid itong ginhawa na matagal na niyang hindi naramdaman. Napaisip si Tibo. Kung ito man ay sumpa, bakit tila nagbibigay ito ng lakas sa halip na kumuha? Kung ito man ay pag-aari ng iba, bakit tila walang naghahanap? At kung ito man ay biyaya, bakit siya, isang taong laging minamaliit, ang nakatagpo nito? Hindi niya masagot ang mga tanong. Ngunit sa kabila ng lahat ng alinlangan, may isang bagay na malinaw sa kanyang isipan sa sandaling iyon. Kailangan niyang subukan. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit may isang simpleng hakbang na kusang sumagi sa kanyang isip. Isuot ang sombrero. Maraan niya itong inangat. Saglit siyang nag-alinlangan. Naalala niya ang mga kwentong babala ng matatanda. Naalala niya ang mga sinabi tungkol sa mga bagay na kumikislap ngunit may kapalit. Ngunit sa huli nanaig ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Dahan-dahan niyang ipinatong ang sombrero sa kanyang ulo. Sa unang sandali, walang nangyari. Nakapikit siya. Tila naghihintay ng kung anong bigla ang pagbabago. Liwanag, ingay, o kahit kirot. Ngunit walang dumating. Nanatiling tahimik ang kanyang kubo. Naroon pa rin ang madilim na dingding, ang sirang bangkito at ang malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang. Ngunit makalipas ang ilang tibok ng puso, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang paghinga ay naging mas malalim at mas maayos. Ang kanyang katawan, na kanina'y nanlalambot sa gutom at pagod, ay tila unti-unting bumibigat sa lakas. Ang sakit sa kanyang likod at balikat ay nawala, na para bang hindi siya nagtrabaho sa bukid sa nakalipas na mga araw. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila nagbago. Hindi sa anyo, kundi sa pakiramdam. Mas malinaw ang kanyang paningin. Ang mga detalye ng kahoy na dingding ay mas kapansin-pansin. Ang bawat hibla ng kawayan sa sahig ay tila may sariling hugis at galaw. Tumayo siya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nahirapan. Lumakad siya sa loob ng kubo at napansin niyang mas magaan ang bawat hakbang. Walang pag-alog, walang panghihina. Para bang may lakas siyang hindi niya kilala noon. Huminto siya sa harap ng mesa at tinanggal ang sombrero. Agad niyang naramdaman ang kaunting pagbabalik ng pagod. Hindi ganon kalakas tulad kanina, ngunit sapat upang mapansin ang pagkakaiba. Muling isinukat ni Tibo ang sombrero sa kanyang ulo. At muli, bumalik ang lakas. Napaupo siya. Sa sandaling iyon, unti-unting nagliwanag ang kanyang pag-unawa. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang buong lihim ng sombrero, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito simpleng bagay na napulot lamang sa kagubatan. Ito ay may kapangyarihan. At ang kapangyarihang iyon ay nasa kanyang mga kamay.
hindi niya maiwasang mapangiti. Isang ngiti na matagal nang hindi lumilitaw sa kanyang mukha. Ngunit kasabay ng ngiting iyon ay ang pag-usbong ng bagong takot. Ang takot na baka ito'y mawala, maagaw o magbago ng kanyang kapalaran sa paraang hindi niya kayang kontrolin. Kaya't agad niyang tinanggal ang sombrero at itinago ito sa ilalim ng kanyang banig. Humiga siya at pinilit muling matulog. Ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na gising. Sa labas, unti-unting sumikat ang araw. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Sa kabila ng kakulangan sa pagkain, ramdam pa rin niya ang kakaibang sigla na naiwan sa kanyang katawan. Hindi iyon tulad ng dati. Para bang may natitirang lakas na hindi agad nauubos. Tumayo siya at kinuha ang sombrero. Hindi niya ito isinuot agad. Sa halip, matagal niya itong tinitigan na para bang sinusukat ang magiging epekto nito sa kanyang araw. Sa huli, nagpasya siya. Isinuot niya ang sombrero at lumabas ng kubo. Ang init ng araw ay hindi gaanong nakakaapekto sa kanya tulad ng dati. Ang kanyang paningin ay mas matalas. Ang kanyang katawan ay mas matatag. Dumiretso siya sa kanyang bukirin. Tanga ng kanyang araro at ang maliit na sako ng binhing matagal na niyang iniipon. Sa mga nakaraang araw, halos hindi niya kayang bungkalin ang lupa. Ngunit sa araw na iyon, kakaiba ang nangyari. Sa bawat paghila niya ng araro, ang lupa ay tila mas madaling sumuko. Ang mga matitigas na bahagi na dati kailangan niyang pukpukin ng paulit-ulit ay ngayon ay nabubungkal sa iisang tulak lamang. Ang pawis ay dumadaloy pa rin sa kanyang noo, ngunit hindi iyon dahil sa pagod, kundi sa init ng araw. Napansin ito ng ilang magsasaka sa katabing lupa. "Oh, Tibo," tawag ng isa. "Parang masigla ka ngayon, ha?" Hindi sumagot si Tibo. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang gawain. Ngunit hindi niya napigilang mapansin ang sarili niyang kilos. Mas mabilis siya, mas matatag, mas maayos ang kanyang galaw. Sa loob ng ilang oras, natapos niya ang gawaing dati inaabot ng buong araw. Nang sumapit ang tanghali, umupo siya sa lilim ng isang puno. Inalis niya ang sombrero at inilagay sa kanyang kandungan. Agad niyang naramdaman ang pagod. Hindi tulad ng dati na halos hindi na siya makagalaw, ngunit malinaw na nabawasan ang lakas na kanina'y umaapaw sa kanyang katawan. Muli niyang isinuot ang sombrero. At muli, bumalik ang lakas. Napatingin siya sa malayo sa bukirin ni Selo na abala sa kanyang mga tauhan. Unti-unting sumibol sa kanyang isipan ng isang ideya. Isang bagay na dati hindi niya pinangarap dahil sa kakulangan ng kakayahan. Paano kung gamitin niya ito? Hindi para sa kayamanan agad, hindi para sa paghihiganti, kundi para lamang makabangon. Kung magagawa niyang mapalago ang kanyang ani gamit ang lakas na ibinibigay ng sombrero, baka hindi na niya kailangang mangutang. Baka hindi na siya muling pagtawanan. Baka kahit papaano, mabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang pag-iingat. Hindi niya maaaring ipaalam sa iba ang lihim. Sa baryong iyon, kung saan ang inggit ay mabilis kumalat kaysa sa balita, sapat na ang isang maling hakbang upang maagaw sa kanya ang tanging bagay na maaaring magpabago sa kanyang buhay. Kaya't sa araw na iyon, tahimik niyang ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Walang yabang, walang pagpapakita. Ngunit sa bawat galaw, sa bawat bungkal ng lupa, sa bawat patak ng pawis na hindi na kasing bigat ng dati, unti-unting nagbabago ang takbo ng kanyang kapalaran. At sa kanyang ulo, ang gintong sombrero ay nananatiling tahimik, ngunit puno ng lihim na kapangyarihang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kanyang puso, nagsimula ang isang bagong panata. Hindi niya hahayaang manatili siyang minamaliit. Hindi niya hahayaang masayang ang pagkakataong dumating sa kanya. At higit sa lahat, hindi niya hahayaang maagaw sa kanya ang bagay na unang nagbigay sa kanya ng tunay na lakas. Ngunit hindi pa niya alam na ang bawat biyayang may kapangyarihan ay may kaakibat na pagsubok.
At ang gintong sombrero na ngayon ay kanyang tinataglay ay hindi lamang susubok sa kanyang lakas, kundi pati sa kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling nagbalik sa dating anyo ang buhay ni Tibo. Hindi ito biglaang pagbabago na mapapansin ng lahat, ngunit sa kanyang sarili ay malinaw ang pagkakaiba. Ang mga gawain na dati mabigat at tila walang katapusan ay naging mas magaan at mas mabilis matapos. Sa bawat umaga, isusuot niya ang gintong sombrero bago lumabas ng kubo, at sa bawat pagkakataon, dama niya ang pagdaloy ng kakaibang lakas na wari nagbibigay sa kanya ng panibagong sigla. Tahimik lamang siya. Wala siyang sinasabing anuman sa iba. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang kakayahan at hindi rin niya ipinapakita ang tunay na pinagmumulan nito. Ang gusto lamang niya ay mabuhay ng marangal. Isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Sa kanyang maliit na bukirin, nagsimula ang mga pagbabagong hindi niya inasahan. Ang lupa na dati matigas at tila walang buhay ay unti-unting naging malambot at handang tumanggap ng binhi. Ang mga tanim na halos mamatay na sa init ay tila muling nagkaroon ng lakas. Hindi man iyon himala sa paningin ng iba, para kay Tibo ay sapat na iyon upang magpatuloy. Sa tulong ng sombrero, nakakapagtrabaho siya ng mas matagal nang hindi agad napapagod. Nakakapagbuhat siya ng mas mabibigat na sako ng pataba at pinhi. Nakakapagbungkal siya ng lupa ng mas malalim at mas maayos. At higit sa lahat, nagagawa niyang tapusin ang mga gawaing dati inaabot ng ilang araw sa loob lamang ng kalahating panahon. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa kanyang katawan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang tiwala niya sa sarili. Ang dating pagyuko ng kanyang ulo sa tuwing siya'y kakausapin ay napalitan ng tahimik na pagtayo ng tuwid. Hindi siya naging mayabang, ngunit hindi na rin siya ang lalaking agad sumusuko sa panlalait ng iba. Isang hapon, habang siya'y abala sa pagdidilig ng natitirang bahagi ng kanyang tanim, napadaan si Selo. Huminto ito sa gilid ng pilapil at matagal na minasdan ang ginagawa ni Tibo. May halong pagtataka ang kanyang mga mata. "Oh, Tibo," tawag nito. "Mukhang maayos ang bukid mo ngayon, ha?" Huminto si Tibo at tumingala. "Sinusubukan ko lang, kuya." Lumapit si Selo at sinipat ang lupa. Tinapik niya ito gamit ang dulo ng kanyang paa. "Hindi ito ganito dati," sabi niya. "Matigas ang lupa mo rito. Anong ginawa mo?" Saglit na natahimik si Tibo. Hindi siya sanay magsinungaling, ngunit hindi rin niya maaaring sabihin ang totoo. "Mas maaga akong gumigising," sagot niya sa huli. "At mas inaayos ko ang pagtatrabaho." Napakunot ang noo ni Selo, ngunit hindi na ito nag-usisa pa. Sa halip, tumango ito ng bahagya. "Kung ganyan, ituloy mo lang. Baka sakaling may marating ka." Hindi iyon papuri. Ngunit sa unang pagkakataon, wala itong halong panlalait. Umalis si Selo at iniwan si Tibo sa kanyang gawain. Napatingin si Tibo sa malayo, sa direksyon na tinahak ng kanyang pinsan. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, hindi tuwa, kundi isang tahimik na pag-unawa na ang mga bagay ay unti-unting nagbabago. Sa mga sumunod na araw, mas marami pang nakapansin. Si Aling Pina, na madalas dumaan sa kanyang kubo, ay napahinto isang umaga habang siya'y nagwawalis ng bakuran. "Tibo," sabi nito, "parang hindi ka na mukhang lugmok ngayon, ha?" Ngumiti si Tibo ng marahan. "Ganun pa rin po, tiyahin, nag-iipon lang ng lakas." "Kung may ginagawa kang kakaiba, huwag mong itago." Dagdag nito na may halong biro, ngunit may bakas ng pag-uusisa. "Baka naman may lihim kang nalalaman dyan." Hindi sumagot si Tibo. Tanging isang magalang na ngiti lamang ang kanyang ibinigay. Ngunit hindi lahat ay simpleng pag-uusisa. May ilan na nagsimulang magduda. Isang gabi, habang siya ipauwi mula sa bukid, napansin niyang may dalawang lalaking nakatayo sa di kalayuan ng kanyang kubo.
Hindi niya agad nakilala ang mga ito dahil sa dilim, ngunit nang siya ay lumapit, nakita niyang iyon ay sina Andong at isang kasama nito. "Oh, Tibo," bati ni Andong. "Gabi na, galing ka pa rin sa bukid?" "Opo," sagot ni Tibo. Lumapit si Andong at sinipat siya mula ulo hanggang paa. "Hindi ka na mukhang pagod," sabi nito. "Dati, pag ganitong oras, halos hindi ka na makalakad." Walang imik si Tibo. "Anong sikreto mo?" tanong ng kasama ni Andong. "Wala naman," sagot ni Tibo. "Nagpupursigi lang." Nagkatinginan ang dalawa. "Ganun ba?" sabi ni Andong, ngunit hindi kumbinsido ang kanyang tinig. Ilang sandali pa'y umalis din ang mga ito. Ngunit naiwan sa isipan ni Tibo ang kanilang mga titig. Mga matang hindi lamang nagtataka, kundi nagsisimula ng maghanap. Nang gabing iyon, habang siya'y nasa loob ng kanyang kubo, kinuha niya ang gintong sombrero at matagal itong tinitigan. "Hindi kita dapat ipakita," bulong niya. Hindi pa. Alam niyang hindi niya kayang itago ito magpakailanman. Ngunit hanggat maaari, kailangan niyang maging maingat. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang gumanda ang kanyang kalagayan. Ang kanyang mga tanim ay nagsimulang sumibol ng mas maayos kaysa sa mga nakaraang taon. Hindi man kasing dami ng kay Selo, ngunit sapat upang makita ang pagbabago. May ilang araw na hindi na siya nagugutom dahil may naaani na siyang gulay. Nakakapag-imbak na rin siya ng kaunting bigas mula sa pakikipagpalitan sa mga kapitbahay. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nangutang. Ang simpleng pagbabagong iyon ay tila isang malaking tagumpay para sa kanya. Isang umaga, habang siya'y abala sa pag-aani ng ilang gulay, may dumating na batang babae mula sa baryo. Ito ay anak ng isang kapitbahay na minsan niyang tinulungan. "Kuya Tibo," sabi ng bata, "sabi po ni nanay, salamat daw po sa binigay ninyong kamote noong isang linggo." Ngumiti si Tibo at inabot ang ilang bagong ani. "Ito, dalhin mo sa nanay mo," sabi niya. "Pero kuya, baka kulangin po kayo," sagot ng bata. "Hindi," sabi ni Tibo. "May sapat na ako ngayon." Tinanggap ng bata ang mga gulay at tumakbo pabalik sa baryo. Naiwan si Tibo na nakatingin sa kanyang munting ani. Noon, siya ang humihingi. Ngayon, siya ang nagbibigay. Tahimik siyang napaupo sa gilid ng kanyang bukid at tumingala sa langit. Hindi siya sanay magpasalamat ng malakas, ngunit sa kanyang puso ay malinaw ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung bakit siya ang nakatagpo ng gintong sombrero. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito magagamit. Ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang gamitin ito hindi para sa pagmamataas, kundi para sa pagbangon. Ngunit habang siya'y nakaupo roon, may isang bagay na hindi niya napansin. Sa di kalayuan, sa likod ng mga puno sa gilid ng kanyang bukid, may isang taong tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi iyon si Selo. Hindi iyon si Andong. Ito ay isang matandang lalaking bihirang makita sa baryo. Payat, nakasuot ng mahabang kupas na damit, at may matang tila masyadong maraming alam. Matagal nitong minasdan si Tibo. At sa kanyang mga mata, hindi lamang pag-uusisa ang makikita, kundi pagkilala. Na para bang alam niya kung ano ang nasa ulo ni Tibo, at kung ano ang kapalit nito. Sa mga sumunod na araw, lalong naging abala si Tibo sa kanyang bukirin. Halos hindi na siya tumitigil, lalo na tuwing umaga at hapon kung kailan mas kaya ng katawan ng init. Sa bawat pagsikat ng araw, suot niya ang gintong sombrero. Sa bawat paglubog naman nito, maingat niya itong inaalis at itinatago sa loob ng kanyang kubo. Ngunit hindi na niya maalis sa kanyang isip ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Noong una, inakala niyang guni-guni lamang iyon. Marahil ay dala ng pagod o ng bigat ng mga pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, mas lumalakas ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa kahit nasa gitna siya ng kanyang bukid. Isang hapon, habang siya ay nag-aayos ng mga bagong tanim,
Muli niyang naramdaman iyon. May kung anong gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Agad siyang napalingon. Sa may lilim ng mga punong kahoy sa dulo ng kanyang lupa, may nakatayong isang matandang lalaki. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito nagsasalita. Nakatingin lamang ito sa kanya. Napahinto si Tibo. Hindi siya agad lumapit. Sa halip, pinagmasdan muna niya ang matanda. Payat ito, halos butot balat, at nakasuot ng mahabang damit na kupas na ang kulay. Ang buhok nito ay mahaba at puti, ngunit hindi magulo. Ang tindig nito ay hindi mahina, sa kabila ng anyo nitong tila kay tagal nang nabubuhay. At ang mga mata nito, iyon ang hindi niya makalimutan. Malalim, mataman, at tila may alam na hindi pa niya nauunawaan. Ilang sandali silang nagkatitigan bago tuluyang lumapit ang matanda. "Huwag kang matakot," sabi nito sa mahinahong tinig. "Hindi ako naparito upang manggulo." Hindi sumagot si Tibo, ngunit hindi rin siya umatras. "Ako'y matagal nang dumaraan sa lugar na ito," dagdag ng matanda. "Ngunit ngayon lamang kita nakita na ganito ang kalagayan." "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong ni Tibo. Napatingin ang matanda sa kanyang ulo. Bagaman hindi halata na tabunan ng liwanag ng araw ang kinang ng sombrero, ngunit tila hindi iyon nakaligtas sa paningin ng matanda. "Ang dala mo," sabi nito, "ay hindi basta-basta bagay." Nanlamig ang dibdib ni Tibo. Hindi siya nagsalita. Hindi niya alam kung tatanggi siya o aamin. Ngunit sa titig ng matanda, tila walang saysayang magsinungaling. "Napulot mo iyon," patuloy ng matanda, "sa lugar kung saan hindi mo inaasahan." Unti-unting napabuntong hininga si Tibo. "Opo," sagot niya sa wakas. "Hindi ko alam kung saan galing." Tumango ang matanda. "Hindi mo nga alam," sabi nito. "At iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ingat." Nagkibit balikat si Tibo, bagaman may halong kaba. "Kung ito po ay masama, bakit parang nakakatulong naman ito sa akin?" tanong niya. Sandaling natahimik ang matanda. "Hindi lahat ng tumutulong ay walang kapalit," sagot nito. "At hindi lahat ng biyaya ay agad nagpapakita ng tunay nitong halaga." Napayuko si Tibo. "Hindi ko naman po ito ginagamit sa masama," sabi niya. "Gusto ko lang pong makabangon. Hindi na ako mangungutang, hindi na ako magpapalait." Tinitigan siya ng matanda ng matagal. "Ang hangarin mo ay hindi masama," sabi nito. "Ngunit ang bagay na hawak mo ay may sariling layunin." Napakunot ang noo ni Tibo. "Layunin?" ulit niya. "May mga bagay sa mundong ito na hindi basta nilikha para lamang gamitin." Paliwanag ng matanda. "May ilan na sumusubok, may ilan na nagbibigay, at may ilan na kumukuha." Nanahimik si Tibo. "Ang sombrerong iyan," patuloy ng matanda, "ay isang bagay na matagal nang nawawala. At sa bawat taong humahawak nito, may kapalit itong hinihingi. Hindi agad, ngunit darating." Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Tibo. "Ano pong kapalit?" tanong niya. Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa paligid, sa mga tanim, sa lupa, at sa langit na unti-unting nagiging kulay kahel dahil sa papalubog na araw. "Hindi iyon pare-pareho," sabi nito sa wakas. "Depende sa taong may hawak, depende sa kung paano niya ginagamit, at higit sa lahat depende sa kung gaano siya kakapit dito." Napahawak si Tibo sa kanyang ulo, sa sombrero. Hindi niya namalayang ginagawa na pala niya iyon. "Kung aalisin ko po ba ito?" tanong niya. "Mawawala rin ang kapalit?" "Hindi ganon kasimple," sagot ng matanda. "Sa sandaling tinanggap mo ang tulong nito, nagsimula na ang ugnayan ninyo." Napalunok si Tibo. "Kung gayon, ano po ang dapat kong gawin?" Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Gamitin mo ito," sabi nito.
Ngunit huwag mong hayaang ikaw ang gamitin. Hindi agad naunawaan ni Tibo ang ibig sabihin. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsalita muli ang matanda. Darating ang panahon na susubukin ka nito, dagdag nito. Hindi sa lakas, kundi sa puso, sa kung ano ang pipiliin mo, ang madali o ang tama. Napatingin si Tibo sa kanyang mga tanim. Sa unang pagkakataon mula nang makita niya ang sombrero, nakaramdam siya ng takot. Hindi sa bagay mismo, kundi sa kung ano ang maaari nitong gawin sa kanya. Paano ko po malalaman kung mali na ang ginagawa ko? Tanong niya. Kapag nagsimula mong kalimutan kung sino ka noon, sagot ng matanda. Kapag ang dati mong kahirapan ay hindi mo na kayang linggunin ng may kababaang loob. Kapag ang tulong ay napalitan ng pagmamataas. Tahimik na tumango si Tibo. Sa kanyang puso may kung anong bumigat. Hindi dahil sa pagbabanta, kundi dahil sa paalala. Matagal na siyang minamaliit, matagal na siyang naghihirap. Ngunit ayaw niyang magbago sa paraang mawawala ang kanyang pagkatao. Salamat po, sabi niya sa wakas. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi iyon masaya. Ito'y tila ngiti ng isang taong matagal nang nakakita ng parehong kwento. Ako'y babalik, sabi nito. Hindi upang bantayan ka, kundi upang makita kung ano ang pipiliin mo. At sa isang iglap, tumalikod ito at naglakad palayo sa pagitan ng mga puno. Hindi na ito lumingon. Nanatiling nakatayo si Tibo sa gitna ng kanyang bukid, hawak ang sombrero sa kanyang ulo. Ang hangin ay bahagyang lumamig. Ang araw ay tuluyang lumubog. At sa katahimikan ng dapit hapon, malinaw niyang naramdaman na ang kanyang buhay ay hindi na lamang tungkol sa kahirapan at pagbangon. Ito ay naging isang pagsubok. Isang pagsubok na hindi niya maaaring takasan. Isang pagsubok na unti-unting maghahayag ng tunay niyang pagkatao. At habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang kubo, ang gintong sombrero sa kanyang ulo ay tila mas mabigat kaysa dati. Hindi sa timbang, kundi sa kahulugan. Mula nang makausap ni Tibo ang matandang lalaki, hindi na naging payapa ang kanyang isipan. Sa bawat pagsusuot niya ng gintong sombrero, hindi na lamang lakas ang kanyang nararamdaman. May kasama na itong pag-aalinlangan. Isang paalala na ang bagay na nagbibigay sa kanya ng kakayahan ay maaari ring magdala ng kapalit na hindi niya palubos na nauunawaan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maiwasang gamitin ang sombrero. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pangangailangan. Patuloy niyang inalagaan ang kanyang bukirin. Ang mga tanim ay unti-unting lumago. Mas maayos kaysa sa mga nakaraang taon. Ang dating tigang na lupa ay nagbigay ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng sapat na ani upang hindi lamang mabuhay kundi makapagtabi ng kaunti. Ngunit kasabay ng pag-unlad ay ang paglapit ng mga mata na dati hindi siya pinapansin. Isang umaga, habang siya ay nagbubuhat ng mga bagong ani na gulay, may dumating na 3 lalaki sa kanyang bukid. Sa unahan ay si Selo, kasunod si Andong at isa pang kilalang mga ngalakal mula sa kalapit na baryo. Tibo, tawag ni Selo, na may kakaibang tono, hindi mapangmata, ngunit hindi rin ganap na magiliw. Mukhang maganda ang ani mo. Salamat, sagot ni Tibo, na maingat na inilapag ang kanyang binubuhat. Lumapit si Andong at sinipat ang mga gulay. Hindi biro ito, sabi nito. Kung tutuusin, mas maganda pa kaysa sa ibang bahagi ng bukid ni Selo. Napalingon si Selo kay Andong, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip tumingin muli kay Tibo. May plano kami, sabi ni Selo. Nanahimik si Tibo. Kung ipagbebenta mo ang ani mo sa amin, patuloy ni Selo, bibilin namin ito ng maramihan. Hindi mo na kailangang maglakad pa sa bayan. Kami na ang bahala. Mas madali sa'yo, dagdag ni Andong. Mas kikita ka pa. Tahimik na nakinig si Tibo. Sa unang tingin, maganda ang alok.
Hindi na niya kailangang magbuhat ng ani papunta sa malayong palengke. Hindi na niya kailangang makipagtawaran sa ibang mamimili. At kung tama ang sinasabi ng mga ito, mas malaki pa ang kanyang kikitain. Ngunit may kung anong bumabagabag sa kanyang isip. Magkano ang kapalit? Magkano po ang ibibigay ninyo? Tanong niya. Nagkatinginan sina Selo at Andong. Mas mataas kaysa sa karaniwan, sagot ni Selo. Pero may isang kondisyon. Hindi na nagulat si Tibo. Ano po iyon? Sa amin mo lamang ibebenta ang lahat ng ani mo, sagot ni Selo. Hindi ka na magbebenta sa iba. Natahimik si Tibo. Sa unang tingin, tila patas. Ngunit alam niyang may nawawala sa ganitong kasunduan. Kapag pumayag siya, mawawala ang kanyang kalayaan. Hindi na siya maaaring pumili kung kanino magbebenta. At kung sakaling bumaba ang presyo na ibibigay sa kanya, wala siyang magagawa. Ngunit sa kabilang banda, mas madali ang buhay. Mas mabilis ang kita. Mas kaunting pagod. Habang siya'y nag-iisip, unti-unti niyang naramdaman ang init sa kanyang ulo. Ang sombrero na kanyang suot. Parang may bumubulong. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit may hatid itong pakiramdam. Isang paghimok. Madali lang. Tanggapin mo. Hindi mo na kailangang maghirap pa. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Saglit na napapikit si Tibo. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Darating ang panahon na susubukin ka nito sa kung ano ang pipiliin mo. Ang madali o ang tama. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang ani, sa kanyang bukid, sa kanyang mga kamay na puno ng lupa, at sa kanyang mga kamag-anak na ngayon ay tila biglang naging interesado sa kanya. Pasensya na po, sabi niya sa wakas. Hindi ko po kayang pumayag sa ganong kondisyon. Napakunot ang noo ni Selo. Bakit hindi? Tanong nito. Ikaw na ang pinapadali. Tumatanggi ka pa. Mas gusto ko pong ako ang magpasya kung kanino ko ibebenta ang aking ani. Sagot ni Tibo. Kahit mahirap, mas panatag po ako. Nagbago ang mukha ni Andong. Hindi ka pa rin natututo, sabi nito. Binibigyan ka na ng pagkakataon, tinatanggihan mo pa. Ngunit nanatiling kalmado si Tibo. Kung ito po ang tama para sa akin, iyon po ang pipiliin ko, sagot niya. Sandaling natahimik ang grupo. Sa wakas, tumalikod si Selo. Bahala ka, sabi nito. Huwag kang lalapit sa amin kapag kinulang ka ulit. Hindi sumagot si Tibo. Pinanood niya ang tatlo habang sila'y papalayo. Sa sandaling iyon, unti-unting nawala ang init na kanyang nararamdaman sa ulo. Ang sombrero ay muling naging tahimik. Napaupo si Tibo sa gilid ng kanyang bukid. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang desisyon. Maaaring mas mahirap ang tatahakin niyang landas. Maaaring mas matagal bago siya tuluyang makabangon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang gaan siyang naramdaman. Hindi dahil sa naipanalo niya ang isang laban, kundi dahil hindi niya ipinagbili ang kanyang kalayaan. Makalipas ang ilang sandali, may isang aninong lumitaw sa likod niya. Pinili mo ang hindi madali, sabi ng pamilyar na tinig. Napalingon si Tibo. Ang matandang lalaki ay naroon muli. Hindi po ako sigurado kung tama ang ginawa ko, sabi ni Tibo. Hindi mo kailangang maging sigurado, sagot ng matanda. Ang mahalaga, hindi ka nagpadala sa tukso. Napayuko si Tibo. May naramdaman po ako, sabi niya. Parang may humihimok sa akin na tanggapin ang alok. Tumango ang matanda. Iyon ang simula, sabi nito. Hindi ka pipilitin ng sombrero. Hihimukin ka lamang nito. Para saan? Tanong ni Tibo. Upang subukin kung gaano kakatatag, sagot ng matanda. Tahimik na napahinga si Tibo. Kung ganoon, hindi pa tapos ang pagsubok, sabi niya. Hindi pa, sagot ng matanda. At mas mahirap pa ang darating. Tumingin si Tibo sa kanyang mga kamay, sa kanyang bukid, at sa sombrero sa kanyang ulo.
Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang simpleng biyaya, kundi bilang isang bagay na kailangang bantayan. At habang unti-unting dumidilim ang paligid, malinaw sa kanyang isip na ang tunay na laban ay hindi laban sa kahirapan, kundi laban sa sarili. Lumipas ang mga araw na tila mas maayos ang takbo ng buhay ni Tibo. Ang kanyang bukirin ay patuloy na nagbibigay ng sapat na ani. Hindi man sagana, ngunit hindi na rin kapos tulad ng dati. Ang kanyang kubo ay unti-unting nagkaroon ng laman. Kaunting bigas, ilang tuyong isda, at mga gulay na maaari niyang ipagbili o ipalit sa ibang pangangailangan. Ngunit kasabay ng pagbuti ng kanyang kalagayan ay ang pag-usbong ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pagnanais. Hindi ito ang simpleng pagnanais na makaraos sa araw-araw. Ito ay mas malalim, mas tahimik, at mas mapanganib. Isang hapon, habang siya ay nagbibilang ng kanyang naipong ani, napansin niya ang isang bagay. May sobra siya. Hindi lamang sapat, kundi may labis. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng kakayahang magtabi hindi lamang para bukas, kundi para sa mga darating na linggo. Ang simpleng katotohanan iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang saya. Ngunit kasabay nito ay isang tanong. Kung kaya niyang magkaroon ng sapat, kaya rin ba niyang magkaroon ng higit pa? Napatingin siya sa gintong sombrero na nakapatong sa kanyang mesa. Tahimik ito, ngunit tila may sinasabi. Hindi malinaw ang tinig, ngunit dama niya ang diwa, isang paanyaya. Kaya mo pa. Hindi mo kailangang tumigil dito. Maaari kang umangat pa. Napaupo si Tibo. Hindi niya agad tinanggihan ang ideyang iyon. Sa kanyang buong buhay, lagi siyang nasa ibaba. Laging kulang. Laging naghahabol. Ngayon lamang niya naranasan ang magkaroon ng kontrol kahit kaunti. Masama ba kung hangarin niyang magkaroon ng mas maayos na buhay? Masama ba kung gusto niyang patunayan sa mga taong minamaliit siya na kaya niyang umangat? Ngunit kasabay ng mga tanong na iyon ay ang alaala ng matandang lalaki. Kapag nagsimula mong kalimutan kung sino ka noon, napapikit si Tibo. Ayaw niyang magbago sa maling paraan. Ayaw niyang maging katulad ng mga taong nanlait sa kanya. Ngunit hindi rin niya maikakaila na may bahagi ng kanyang puso na nais ipakita sa kanila ang kanyang halaga. Kinabukasan, nagpasya siyang subukan ng isang bagay. Maaga siyang gumising at agad na isinuot ang gintong sombrero. Sa halip na magtrabaho lamang sa kanyang bukid, naglakad siya patungo sa mas malayong bahagi ng lupain, isang bahagi na matagal nang inabandona dahil sa tigas ng lupa at kakulangan sa tubig. Noon, hindi niya kayang bungkalin ang bahaging iyon. Ngunit ngayon, dala ang lakas na ibinibigay ng sombrero, nais niyang subukan. Sa ilalim ng mainit na araw, sinimulan niyang hukayin ang lupa. Sa bawat hampas ng kanyang kasangkapan, nararamdaman niya ang lakas na tila hindi nauubos. Ang dating matigas na lupa ay unti-unting bumibigay. Ang mga ugat na dati hindi niya kayang tanggalin ay napuputol sa kanyang kamay. Lumipas ang oras. Hindi siya tumigil. Hindi siya napagod. Sa halip, mas lalo siyang ginanahan. Hanggang sa hindi niya namalayang lumalagpas na siya sa kanyang karaniwang kakayahan. Mas mabilis, mas malakas, mas matindi. Sa isang sandali, napahinto siya. Huminga siya ng malalim at napansin niyang hindi siya hinihingal. Ngunit may kakaiba. Ang kanyang dibdib ay tila mas mabilis tumibok, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kakaibang sigla na halos hindi niya makontrol. Napahawak siya sa kanyang ulo. Sa sombrero, at doon niya naramdaman, hindi lamang siya ang kumukuha ng lakas mula rito. Para bang may kapalit, hindi sakit, hindi pagod, kundi isang unti-unting paghilang mas lalo siyang gamitin ang kapangyarihan nito. Napaatras si Tibo. Agad niyang tinanggal ang sombrero. Sa sandaling iyon,
bumalik ang kanyang paghinga sa normal. Ang kakaibang sigla ay nawala. Ang kanyang katawan ay muling naging pamilyar, pagod, ngunit hindi mabigat. Napaupo siya sa lupa. Pinagmasdan niya ang bahagi ng lupang kanyang nabungkal. Malaki ang kanyang nagawa. Mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Ngunit hindi niya magawang ngumiti. Sa halip, may kaba sa kanyang dibdib. Hanggang saan? Bulong niya sa sarili. Kung ipagpapatuloy niya ito, gaano kalayo ang mararating niya? At higit sa lahat, ano ang mawawala sa kanya kapalit nito? Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Tibo. Ginagamit pa rin niya ang sombrero, ngunit hindi na siya nagpapaubos ng lakas dito. Pinipili niya ang mga oras at gawain kung kailan lamang niya ito isusuot. Kapag nararamdaman niyang lumalampas na siya sa nararapat, agad niya itong tinatanggal. Ngunit kahit ganoon, hindi niya maikakaila na ang pagnanais ay naroon pa rin. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa loob ng kanyang kubo, may narinig siyang katok sa pinto. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan iyon. Sa kanyang harapan ay isang lalaki na hindi niya agad nakilala. Maayos ang kasuotan nito, malinis, maitindig na hindi pangkaraniwan sa mga taga-baryo. "Ako si Mateo," sabi ng lalaki. "Mangangalakal ako mula sa bayan." Nanatiling tahimik si Tibo. "May narinig ako tungkol sa iyo," patuloy ni Mateo. Isang magsasaka na biglang gumanda ang ani. Hindi agad sumagot si Tibo. "Interesado akong makipagkasundo," dagdag ng lalaki. "Hindi tulad ng alok ng iba, mas malaki ang ibibigay ko." Napatingin si Tibo sa kanya. "Anong kapalit?" tanong niya. Ngumiti si Mateo. "Simple lang," sabi nito. "Gusto kong malaman kung paano mo ginagawa." Nanlamig ang pakiramdam ni Tibo. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa loob ng kanyang kubo, tahimik na nakapatong ang gintong sombrero. At sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman na ang lihim na pilit niyang itinatago ay unti-unti nang lumalapit sa panganib. At ang tukso ay hindi lamang nagmumula sa loob niya, kundi pati sa mga taong nais makinabang sa kanyang natuklasan. Tahimik na nakatayo si Tibo sa harap ng lalaking nagpakilalang si Mateo. Ang hangin sa labas ng kanyang kubo ay halos hindi gumagalaw, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may mabigat na alon ng pag-iisip. Hindi siya sanay sa mga taong gaya ng kaharap niya. Malinis, maayos magsalita, at may tiyak na layunin. "Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin," sagot ni Tibo matapos ang ilang sandali. Hindi siya tumingin sa loob ng kubo. Hindi rin siya lumingon sa mesa kung saan nakapatong ang gintong sombrero. Ngunit dama niya ang presensya nito, parang isang lihim na gustong sumilip sa pagitan ng katahimikan. Ngumiti si Mateo, ngunit hindi iyon ngiting panatag. "Hindi ka na kailangang magpanggap," sabi nito. "Hindi basta-basta gumaganda ang ani ng isang lupang matagal ng tuyot." Natahimik si Tibo. "May paraan ka," dagdag ni Mateo. "At handa akong bayaran niyon." "Hindi ko po ipinagbibili ang paraan ko," sagot ni Tibo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mateo. "Lahat ng bagay ay may presyo," sabi nito. "Kailangan mo lang malaman kung ano ang halaga." Hindi agad sumagot si Tibo. Sa halip, pinili niyang manatiling tahimik. Ngunit sa loob ng kanyang isip, may dalawang tinig na nag-uusap. Ang una ay maingat. Huwag mong ipakita. Huwag mong ibigay. Ang ikalawa ay mapang-akit. Ito na ang pagkakataon. Mas madali ang lahat kung may pera ka. Hindi mo na kailangang maghirap. Napapikit si Tibo. Naalala niya ang matandang lalaki. Naalala niya ang mga babala. Ngunit mas malinaw ang pakiramdam ngayon. Ang tukso ay hindi na lamang bulong. Ito ay may muka, may tinig, may alok. "Magkano po ang ibibigay ninyo?" tanong niya. Hindi dahil nais niyang pumayag, kundi upang subukin ang lalim ng alok. Ngumiti si Mateo ng mas malawak.
Mas malaki kaysa sa kayang kitain ng bukid mo sa isang taon, sagot nito. At hindi mo na kailangang magtrabaho ng ganito. Sandaling natahimik si Tibo. Sa isang iglap, sumagi sa kanyang isip ang isang buhay na hindi niya kailanman naranasan. Isang buhay na hindi kailangan ng pawis at pagod. Isang buhay na hindi siya minamaliit. Isang buhay na may sapat, marahil higit pa. Ngunit kasabay nito ay ang isang tanong na hindi niya maiwasan. Kung ibibigay niya ang lihim, ano ang matitira sa kanya? Hindi lamang ang sombrero ang mawawala, kundi ang kanyang kakayahang bumangon sa sariling paraan. Pasensya na po, sabi niya sa wakas. Hindi ko po kayang ibigay iyon. Nawala ang ngiti ni Mateo. Pag-isipan mong mabuti, sabi nito. Hindi laging may ganitong pagkakataon. Hindi ko po kailangan, sagot ni Tibo. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Pagkatapos, tumango si Mateo. Kung iyan ang gusto mo, sabi nito. Ngunit tandaan mo, ang mga bagay na mahalaga ay hindi nananatiling lihim habang buhay. At sa mga salitang iyon, tumalikod ito at naglakad palayo. Hindi na ito lumingon. Naiwan si Tibo sa harap ng kanyang kubo. Marahan niyang isinara ang pinto at naupo sa loob. Dahan-dahan niyang inilabas ang gintong sombrero mula sa mesa at inilapag sa kanyang harapan. Matagal niya itong tinitigan. Halos ibinigay na kita, bulong niya. Hindi siya sigurado kung kanino niya sinasabi iyon, sa sarili ba niya o sa sombrero. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang bagay. Ang kinang ng sombrero ay tila mas matingkad kaysa dati. Hindi iyon ilusyon. May kakaibang liwanag na tila gumagalaw sa ibabaw nito. Hindi tulad ng dati na tahimik lamang. Napakunot ang noo ni Tibo. Unti-unti niyang inabot ang sombrero at hinawakan ito. Sa sandaling iyon, may dumaloy na kakaibang pakiramdam, hindi lamang lakas, kundi isang uri ng pagkasabik. Para bang ang bagay na hawak niya ay may sariling damdamin. At ang damdaming iyon ay tila nasiyahan. Napaatras si Tibo. Agad niyang inilapag ang sombrero. Hindi ito tama, sabi niya sa sarili. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang sombrero ay hindi lamang kasangkapan. Ito ay parang nakikialam, nakikiramdam, at marahil nakikibahagi sa kanyang mga pasya. Napaupo siya at napahawak sa kanyang ulo. Kung ang bawat tukso na kanyang tinatanggihan ay nagpapalakas sa impluwensya ng sombrero, ano ang mangyayari kapag siya'y tuluyang sumuko? At kung ang bawat pagtanggi ay may epekto rin, ano ang tunay na layunin ng bagay na ito? Sa labas ng kanyang kubo, nagsimulang dumilim ang kalangitan. Hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa papalapit na ulap. Unti-unting lumakas ang hangin, at sa malayo may mahinang dagundong ng kulog. Hindi iyon karaniwan sa panahong iyon ng tag-init. Ngunit sa sandaling iyon, tila ang panahon ay nakikiayon sa bigat ng kanyang iniisip. Napatingin si Tibo sa pinto. May kung anong pakiramdam na muli siyang sinusubok, hindi lamang ng mga tao, kundi ng isang bagay na hindi niya palubos na nauunawaan. At sa gitna ng paparating na unos, malinaw sa kanyang puso na ang halaga ng kanyang lihim ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kung gaano niya ito kayang panghawakan nang hindi nawawala ang kanyang sarili. Kinagabihan, tuluyang bumuhos ang ulan. Hindi iyon karaniwang ulan na dumarampi lamang sa lupa upang palamigin ang paligid. Ito ay malakas, mabigat at tila may dalang galit ng kalangitan. Ang hangin ay sumisipol sa pagitan ng mga kawayan at ang bubong ng kubo ni Tibo ay kumakalampag sa lakas ng hampas ng ulan. Sa loob ng kanyang tahanan, nakaupo si Tibo sa gilid ng kanyang higaan, hawak ang gintong sombrero. Hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Mateo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang alok, ang posibilidad ng mas madaling buhay,
At ang katotohanang maaaring hindi niya kayang itago ang lihim magpakailanman. Ngunit higit sa lahat, naroon ang pakiramdam na ang sombrero ay tila nagiging mas buhay. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Ngunit sa tuwing hinahawakan niya ito, may kakaibang init na dumadaloy. Hindi tulad ng dati na nagbibigay lamang ng lakas, kundi tila may kasamang pagudyok. Hindi niya iyon maipaliwanag. Ngunit dama niya. Habang lumalakas ang ulan, napatingin siya sa labas. Sa liwanag ng kidlat, sandali niyang nasilayan ang kanyang bukirin. Ang lupang matagal niyang pinaghirapan, ang mga tanim na unti-unti niyang napalago. At doon, sa isang iglap, may bumagsak na kidlat sa di kalayuan. Kasunod nito ang malakas na dagundong ng kulog. Napahigpit ang hawak ni Tibo sa sombrero. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. At hindi nagtagal, may narinig siyang sigaw mula sa labas. "Tibo!" Agad siyang tumayo at lumabas ng kubo sa kabila ng malakas na ulan. Sa may pilapil, nakita niya ang isang batang lalaki na tumatakbo papunta sa kanya, basang-basa at hinihingal. "Kuya Tibo!" Sigaw nito. Pumahapo sa may ilog, natatangay ang mga tanim. Nanlaki ang mga mata ni Tibo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinungo ang kanyang bukirin. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang unti-unting pag-apaw ng tubig mula sa maliit na sapa na dati halos matuyo. Ngayon, ito ay rumaragasa, dala ang putik at mga sanga at papalapit sa kanyang mga tanim. Sa ilang sandali, maaaring mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Napahinto siya sa gilid ng kanyang lupa. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya kayang pigilan ang tubig. Hindi niya kayang iligtas ang lahat. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init sa kanyang ulo. Ang sombrero. Dahan-dahan niyang hinawakan ito. At sa unang pagkakataon, hindi lamang lakas ang kanyang naramdaman, kundi isang malinaw na paghimok. Gamitin mo ako. May magagawa ka. Huwag mong hayaang mawala ang lahat. Napapikit si Tibo. Sa kanyang isipan, may dalawang tinig na muli niyang narinig. Ang una ay maingat. Hindi mo alam ang kapalit. Huwag mong ipilit ang hindi mo kayang kontrolin. Ang ikalawa ay mapilit. Kung hindi mo gagamitin, mawawala ang lahat. Ano ang silbi ng lakas kung hindi mo gagamitin sa ganitong oras? Muling dumagundong ang kulog. Lalong lumakas ang agos ng tubig. May ilang bahagi ng kanyang tanim ang nagsimulang matangay. Napahigpit ang kanyang kamao. Hindi niya kayang manood lamang. Dahan-dahan niyang isinuot ang gintong sombrero. Sa sandaling iyon, dumaloy ang lakas sa kanyang buong katawan, mas malakas kaysa sa naramdaman niya noon. Ang kanyang paningin ay tila naging mas malinaw. Ang galaw ng tubig ay tila mas mabagal sa kanyang mata. Agad siyang kumilos. Sinimulan niyang gumawa ng harang gamit ang mga sako, kahoy at bato na nasa paligid. Sa bawat buhat niya, tila walang bigat ang mga iyon. Sa bawat hakbang niya, hindi siya nadudulas sa putik. Mas mabilis, mas malakas, mas matatag. Ngunit kasabay nito, may kakaibang pakiramdam na unti-unting lumalakas. Hindi pagod, kundi isang uri ng pananabik. Parang nais pa niyang gawin. Parang hindi sapat ang kanyang ginagawa. Parang kaya pa niyang higitin ang kanyang sarili. Sa gitna ng ulan, hindi na niya napapansin ang lamig. Hindi na niya nararamdaman ang sakit. Tanging ang gawain lamang ang kanyang iniisip. At ang lakas na patuloy na dumadaloy sa kanya. Hanggang sa napahinto siya. Sa isang sandali ng katahimikan sa kanyang isipan, may pumasok na tanong. Ako pa ba ito? Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mabilis ang galaw. Malakas. Ngunit tila hindi na niya lubos na kontrolado. Agad niyang tinanggal ang sombrero. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat. Ang lamig ng ulan. Ang bigat ng kanyang katawan. Ang pagod. Napahinga siya ng malalim.
ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa tulong ng kanyang nagawa, nabawasan ang lakas ng agos na pumapasok sa kanyang bukirin. Hindi man niya nailigtas ang lahat, ngunit may bahagi pa ring natira. Unti-unting humina ang ulan. Ang hangin ay kumalma, at ang tubig ay nagsimulang bumaba. Napaupo si Tibo sa putik, basang-basa at hinihingal. Sa kanyang harapan, nakita niya ang kanyang bukirin. May nasira, may nawala, ngunit may natira. At iyon ay dahil sa kanyang ginawa. Ngunit sa kanyang tabi, nakahandusay ang gintong sombrero. Tahimik. Ngunit sa kanyang pakiramdam, tila mas mabigat ito kaysa dati. Hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa karanasang kanyang naranasan. Dahan-dahan niya itong pinulot. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito hinawakan ng may pag-asa, kundi ng may pag-iingat. Habang siya'y nakaupo sa ilalim ng unti-unting luminaw na langit, may isang tinig ang muling narinig sa likod niya. Ginamit mo ito upang iligtas, hindi upang manglamang. Napalingon si Tibo. Ang matandang lalaki ay naroon muli. Ngunit naramdaman mo rin, dagdag nito, kung paano ka nito hinihila. Tahimik na tumango si Tibo. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko, sabi niya. Lumapit ang matanda. Iyan ang tunay na pagsubok, sabi nito. Hindi kung kaya mong gamitin ang kapangyarihan, kundi kung kaya mong tumigil. Napatingin si Tibo sa sombrero. Kung hindi ko ito ginamit, mawawala ang lahat, sabi niya. At kung hindi ka tumigil? Tanong ng matanda. Natahimik si Tibo. Alam niya ang sagot. Hindi ka masama, sabi ng matanda. Ngunit tandaan mo, ang bawat paggamit nito ay naglalapit sa iyo sa hangganan. Anong hangganan? Tanong ni Tibo. Ang hangganan kung saan ang kapangyarihan ang magdidikta at hindi ikaw. Tahimik na yumuko si Tibo. Sa gabing iyon, malinaw niyang naunawaan na ang gintong sombrero ay hindi lamang nagbibigay. Ito ay sumusukat. At sa bawat paggamit niya nito, unti-unti niyang nilalapit ang sarili sa isang landas na maaaring hindi na niya kayang balikan. Sa kanyang puso, may isang pasyang unti-unting nabuo. Kailangan niyang maging mas maingat. Hindi lamang sa mga taong nakapaligid sa kanya, kundi sa bagay na hawak niya mismo. Dahil ang tunay na unos ay hindi lamang dumarating mula sa kalikasan, kundi mula sa kapangyarihang hindi dapat abusuhin. Matapos ang unos, nag-iwan ito ng katahimikan na tila mas mabigat kaysa sa ingay ng bagyo. Sa mga sumunod na araw, abala si Tibo sa pagsasaayos ng kanyang bukirin. Ang ilang bahagi ay tuluyang nasira, tinangay ng tubig, nilamon ng putik at hindi na may babalik. Ngunit may mga tanim na naligtas at iyon ang kanyang pinanghawakan. Hindi na niya ginamit agad ang gintong sombrero. Sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ito, hinayaan niyang manatili itong nakatago sa loob ng kanyang kubo. Pinili niyang magtrabaho gamit ang sarili niyang lakas, kahit mabagal, kahit mahirap. Nais niyang patunayan sa sarili na kaya pa rin niyang mabuhay nang wala ito. Ngunit hindi naging madali. Sa bawat paghakbang niya sa bukid, dama niya ang bigat ng pagod na dati hindi na niya nararanasan. Ang bawat buhat ay tila doble ang hirap. Ang bawat oras ay tila humahaba. At sa bawat sandaling iyon, may bumubulong sa kanyang isipan. Madali lang. Isuot mo lang. Hindi mo kailangang maghirap. Napapahinto siya. Napapatingin sa kanyang kubo. Sa lugar kung saan nakatago ang sombrero, ngunit pinipili niyang tumalikod. Pinipili niyang magtiis. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Isang umaga, habang siya'y nasa bukid, may dumating na grupo ng mga tao. Sa unahan ay si Mateo at kasama nito sina Andong at dalawa pang lalaking hindi niya kilala. Hindi maganda ang kanilang mga mukha. Tibo, tawag ni Mateo. Kailangan nating mag-usap.
Hindi kumilos si Tibo. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong niya. Lumapit si Mateo, sinundan ng iba. Hindi na ito alok, sabi nito. Ito ay usapan na kailangan mong sundin. Nanlamig ang pakiramdam ni Tibo. Wala po akong maibibigay, sagot niya. Ngumiti si Mateo, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Alam namin na may tinatago ka, sabi nito, at hindi ka namin hahayaang mag-isa kang makinabang. Napahigpit ang kamao ni Tibo. Wala po akong lihim, sabi niya, ngunit hindi matatag ang kanyang tinig. Naglakad si Andong sa gilid ng kanyang bukid, tila sinusuri ang paligid. Kung wala, sabi nito, bakit biglang gumanda ang buhay mo? Hindi sumagot si Tibo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang panganib. Hindi na ito simpleng usapan. Ito ay pilitan. At kung hindi ka magsasabi, dagdag ni Mateo, kami na ang maghahanap. Napatingin si Tibo sa kanyang kubo. Doon nakatago ang sombrero. Kung papayagan niya ang mga ito na pumasok, mawawala sa kanya ang lahat. Ngunit kung pipigilan niya sila, hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari. Lumapit si Mateo. Pumayag ka na lang, sabi nito. Mas madali ang lahat. Sa sandaling iyon, may bumalik na pakiramdam sa dibdib ni Tibo. Hindi takot, kundi galit. Hindi siya galit sa kahirapan. Hindi siya galit sa kapalaran. Ngunit galit siya sa mga taong gustong kunin ang bagay na pinaghirapan niyang panghawakan. Hindi, sabi niya. Tahimik. Ngunit malinaw. Nagbago ang mukha ni Mateo. Kung ganoon, sabi nito, kami na ang bahala. Biglang kumilos ang dalawang lalaking kasama nito at nagtungo sa kubo. Tumigil kayo! Sigaw ni Tibo. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito, ngunit hinawakan siya ni Andong. Huwag kang makialam, sabi nito. Nagpumigla si Tibo, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. At sa sandaling iyon, naisip niya ang sombrero. Kung suot niya iyon, kaya niyang pigilan ang mga ito. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Kaya niyang iligtas ang kanyang lihim. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang tinig. Gamitin mo ako. Ito ang tamang oras. Huwag mong hayaang maagaw sa iyo ang lahat. Napapikit si Tibo. Isang hakbang lamang. Isang pasya lamang. At mababago ang lahat. Ngunit kasabay nito, bumalik ang alaala ng matanda. Hindi kung kaya mong gamitin ang kapangyarihan, kundi kung kaya mong tumigil. Napamulat si Tibo. Sa sandaling iyon, tumigil siya sa pagpupumiglas. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil pinili niyang mag-isip. Kung gagamitin niya ang sombrero upang labanan ang mga ito, ano ang susunod? Hanggang saan siya aabot? At kailan siya titigil? Sa loob ng kubo, narinig niya ang kaluskos. Hinahalughog na ng mga tao ang kanyang mga gamit. Napapikit si Tibo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi sa pagkawala ng sombrero, kundi sa posibilidad na hindi niya ito kayang bitawan. Ilang sandali pa, lumabas ang dalawang lalaki. Wala, sabi ng isa. Napakunot ang noo ni Mateo. Sigurado kayo? Tanong nito. Oo, sagot ng isa. Napatingin si Mateo kay Tibo. Matagal. Tahimik. Hindi pa ito tapos, sabi nito sa wakas. At sa mga salitang iyon, umalis sila. Naiwan si Tibo sa gitna ng kanyang bukid. Nanginginig. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa nangyari. Dahan-dahan siyang tumakbo papunta sa kanyang kubo. Pagpasok niya, agad niyang tinungo ang ilalim ng kanyang banig. Nandoon pa ang sombrero. Hindi ito nakita. Hindi ito nakuha. Napaupo si Tibo sa sahig at napahawak sa kanyang ulo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi siya natakot na mawala ang sombrero dahil sa halaga nito. Natakot siya
dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. At iyon ang tunay na panganib. Hindi ang mga taong gustong kumuha nito, kundi ang unti-unti niyang pagkapit dito. Sa kanyang harapan, tahimik na nakahiga ang gintong sombrero. Ngunit sa kanyang puso, malinaw na ang laban ay hindi patapos. At sa susunod, maaring hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Hindi na muling naging panatag ang puso ni Tibo matapos ang nangyari. Sa araw na iyon, malinaw niyang nakita ang dalawang mukha ng kanyang kapalaran. Ang kapangyarihang kayang mag-angat sa kanya at ang panganib na kayang sumira sa kanya. Hindi ang mga taong gustong kumuha ng kanyang lihim ang pinakanakatakot, kundi ang unti-unti niyang pagkapit sa bagay na iyon. Sa loob ng kanyang kubo, nakaupo siya sa harap ng gintong sombrero. Tahimik, walang galaw. Ngunit sa kanyang isipan, tila may ingay na hindi matahimik. Hindi kita kayang bitawan. Ang mga salitang iyon ay hindi niya sinadyang sabihin, ngunit kusang lumabas mula sa kanyang dibdib. At nang marinig niya ang sarili, tila doon siya nagising. Bakit? Bakit hindi niya kayang bitawan? Hindi ba't bago niya ito natagpuan na buhay siya kahit mahirap? Hindi ba't natuto siyang magtiis, magtrabaho at tumulong sa iba kahit wala siyang sapat? Kung gayon, ano ang nagbago? Dahan-dahan niyang hinawakan ang sombrero. Sa sandaling iyon, naramdaman niya muli ang kakaibang lakas, ang paanyaya, ang pang-akit, ang pangakong mas madali ang lahat kung patuloy niya itong gagamitin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya agad nagpadaig. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at binalikan niya ang kanyang nakaraan. Ang mga araw na gutom siya, ngunit nagbigay pa rin ng pagkain sa iba. Ang mga gabing pagod siya, ngunit tumulong sa mga kapitbahay. Ang mga sandaling minamaliit siya, ngunit pinili niyang manahimik at hindi gumanti. Ang lahat ng iyon, hindi dahil sa sombrero, kundi dahil sa kung sino siya. Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. At sa sandaling iyon, malinaw niyang naunawaan ang sinabi ng matanda. Kapag nagsimula mong kalimutan kung sino ka noon, napamulat si Tibo. Hindi pa niya nakakalimutan. Ngunit malapit na. Napatingin siya sa sombrero. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang pag-asa, kundi bilang pagsubok. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng pasya. Tumayo siya. Kinuha ang sombrero at lumabas ng kubo. Hindi na siya nagdalawang isip. Hindi na siya lumingon. Tinahak niya ang daan patungo sa kagubatan, ang parehong lugar kung saan niya ito natagpuan. Ang hangin ay tahimik. Ang araw ay mainit, ngunit hindi iyon alintana ni Tibo. Sa bawat hakbang, dama niya ang bigat ng kanyang pasya. Hindi ito madali. Hindi ito magaan. Ngunit ito ang tama. Pagdating niya sa bahagi ng kagubatan kung saan niya unang nakita ang sombrero, huminto siya. Naroon pa rin ang mga tuyong damo. Ang mga batong kanyang inalis noon. Ang lugar na naging simula ng kanyang pagbabago. Dahan-dahan niyang itinaas ang sombrero. At sa sandaling iyon, tila mas maliwanag ang kinang nito kaysa dati. Parang ayaw nitong iwan. Napapikit si Tibo. Hindi kita kailangan, bulong niya. Hindi dahil wala ito silbi, kundi dahil hindi na niya ito hahayaang magdikta ng kanyang buhay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sombrero sa lupa at umatras. Sa isang iglap, tila may kakaibang hangin na dumaan sa paligid. Hindi malakas, ngunit sapat upang gumalaw ang mga dahon. At sa kanyang paningin, ang kinang ng sombrero ay unti-unting humina, hanggang sa ito'y naging karaniwang bagay na lamang. Tahimik, walang liwanag, walang pang-akit. Napatingin si Tibo. Hindi siya nagsisi, hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib.
Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kalayaan. Sa kanyang likuran, may isang tinig na muling narinig. Pinili mo. Napalingon si Tibo. Ang matandang lalaki ay naroon muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang anyo. Tila mas maliwanag, mas payapa. Hindi madali, sabi ni Tibo. Hindi nga, sagot ng matanda. Ngunit iyon ang tunay na lakas. Napatingin si Tibo sa lugar kung saan niya iniwan ang sombrero. Ano na po ang mangyayari doon? Tanong niya. Babalik ito sa kung saan ito nararapat, sagot ng matanda, at maghihintay muli. Ang panibagong tao? Tanong ni Tibo. Tumango ang matanda. Ang panibagong susubukin. Tahimik na napabuntong hininga si Tibo. Hindi ko po alam kung tama ang ginawa ko, sabi niya. Ngumiti ang matanda. Kung pinili mong manatiling ikaw, sagot nito, iyon na ang tama. Sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang matanda sa kanyang paningin. Hindi biglaan, kundi parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Tibo sa gitna ng kagubatan. Mag-isa. Ngunit hindi na nag-iisa. Sa pagbalik niya sa baryo, walang nakapansin agad ng pagbabago. Ganun pa rin ang kanyang kubo. Ganun pa rin ang kanyang bukirin. Ganun pa rin ang kanyang buhay. Ngunit sa kanyang sarili, malinaw ang kaibahan. Wala na ang sombrero. Wala na ang kakaibang lakas. Ngunit naroon pa rin ang kanyang sipag, ang kanyang tiyaga, at ang kanyang kabutihan. Unti-unti, muling umayos ang kanyang bukirin. Hindi kasing bilis ng dati, ngunit sapat upang mabuhay. Hindi na siya muling nangutang. Hindi na siya muling nagpahamak ng iba para sa sarili. At sa paglipas ng panahon, nagbago rin ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi dahil sa kanyang ani, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Si Tibo na dati minamaliit ay naging halimbawa ng tiyaga. Hindi siya naging mayaman, ngunit hindi na rin siya kailanman naging kapos sa dignidad. At sa puso niya, malinaw ang isang bagay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lakas na madaling makuha, kundi sa lakas na piniling panatilihin kahit mahirap. At doon nagwakas ang kwento ng isang magsasakang nakatagpo ng gintong sombrero at piniling manatiling tao. Wakas.